Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Saldi Fababaer, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Abay, sa gitna po ng mga kalamidad, ayan, political crisis at iba pa. Ang kailangan ngayon ay revolusyon. Yan ang sabi ni Mao Zedong at saka ni Joe Masison. Ano po, ha? Yes, mga kuya, mga ating revolusyon. Green Revolution. Yan ang sinasabi ni Manang Amy Marcos, ha? Actually, hindi Green Revolution yung kanya, ha? Yung Green Revolution ni si Madam former First Lady Imelda Marcos yan, ha? Ang sabi ni Senator Amy ay Green Infrastructure. Ayan, oo nga, ano, ha? Abay, ano ba yung green infrastructure na yan, ha? Abay, kailangan daw po seryosohin natin, reporter Gardener Mer Laison, ha? Katulad na lamang ng rooftop gardening. Ayan, yung pagtatanim ng mga puno, bakawan, ayan, trees. Senator Loren Luntian Ligarda, abay, isulong mo nga ulit, Senador, yung tree planting natin, ha? Abay, maganda po yan. At siyempre, pagtatanim ng mga bayog. Ayan, ano ba yung mga bayog? Ayan, sabi nga ni Kong Angelo Palmones, sa ikaunlad ng bayan, kawayan ng kailangan. Yung bayog po, mahabingin yung kawayan na na makapal po ang balat. Ayan, makapal. Alam po niyo, mahabingan, nagugulat tayo sa Hong Kong. Pagka napunta ka na Hong Kong, yung mga building nila, mahabigan, ang ginagamit na scaffolding po, mahabi. Hindi katulad dito sa atin na bakal. Abay, sila po kawayan. Ayan. Abay, sinilip ko yung kanilang kawayan. Ba't ka itong ginagamit nila? Abay, bayog pala yung ginagamit nila, mahabigan, na parang yung tapakan ba? Ayan, sa labas ng building, sa kanilang mga construction. Yan po, matibay, mahabigan. Ayan, para iwas erosion, landslide. Senator Tol Tolentino, ha? Nagalit sa Pag-asa ngayon. At sabi pa ni Senator Amy, kailan daw magkaroon ng Span City. Ayan, ano ba Span City na yan, Senator Amy, na sinasabi mo, ha? Saan mo ba nagaya yan? Baka SpongeBob yan. Ang sabi niya po niya, mahabigan, instead na konkreto mga simento, yun daw mga materyales na nakapag-absorb ng tubig at hindi puro semento na lang, ha? Abay, sinasabi na ito ay model daw po, at saka yung water storage, yung Spans City. Ang saan ba nakita to, Senator Amy? Sabi sa China daw, meron daw Spans City na ganyan, ha? At maging sa India. At siyempre yung water storage sa makaibigan, ha? Abay, dun sa Amsterdam, kung napunta kayo na Amsterdam, mabigan, yung mga bahay na doon, building, nasa taming dagat, paglabas mo ng bahay, tubig na ng dagat yan, pero hindi po sila binabaha. Ayan, anyway, kailangan po siguro yan, like Amsterdam, Singapore, and Japan. Yan daw ang kailangan natin, sabi ni Senator Amy. Ayan, Green Revolution. Ayan, green infrastructure. Apo manibunoan ng DPWH. Damdaming Bayan. At siyempre DNR. At siguro wag tayong ningasagon sa ating kampanya. Abay, lalayo pa tayo. Diyan na lamang sa Marikina, Mayor
Marcy Chodoro Kimbo, ha? Ayan, abay, di ba pagka bumaha dyan, mahabing yan, putik, kulay brown ang tubig. Paano? Governor Ito Inares, ayan, kahit hindi kayo gobernador, kayo naman parang acting governor pa rin naman ng Rizal, Governor Ito, ha? Abay, baka pwede mong ipatigil yung mga quarrying dyan. Ay, nako talaga, oo. Yan ang mga dapat pinipigilan. Dapat bawal yan o kaya may kapalit, ha? Abay, yung mga nagkukuwarin dyan sa Rizal, Antipolo, ilang bundok na ang kanilang mga tinibag dyan. Siguro yan ang kailangan din natin. Damdamin Bayan. Oy, maganda yung sinabi ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ha? Abay, sabi po ni Speaker Martin, abay mukhang nauumay na rin. Sabi niya, yung mga hearing ng Quad Committee, ha? Abay, tigil muna. Ayan, time out. Time out muna. Abay, tumulong muna tayo sa ating mga kababayang sinalanta ng bagyo. Ayan, mga baha dyan sa Bicol Region at siyempre sa Batangas. Naku, grabe rin dyan sa Batangas. Ano, ha? Abay, yung mga naganap po ng mga magandang lugar dyan na yung bang nasa bangin, nasa cliff. Naku, delikado pala yan. Yung palang gumuhong yung landslide pa rin dyan sa Talisay. Senator Tola Tolentino, ha? Abay, yan pala ay nasa cliff yan, mahabingan yung bang kung nanggaling po ng galing ng Tagaytay at buwaba ng Talisay, ay yung banda pala ron yun, yung nangyaring landslide. Kaya nakakabahala din pala yung mga ganyan. Kaya kailangan natin tulungan yung ating mga kongresista. O nga pala, ha? Abay, buti pa itong si Congressman Roy Loyola ng Cavite. Abay, sabi ng kanya mga constituents, si Anching Cruz dyan sa Silang Cavite. Aba, ang sipag-sipag ng kuyang mong si Kong Roy Loyola. Abay, namigay ka agad ng mga relief goods ng bigas. At hindi lang 1 kilo, ha? 5 kilo. Ayan. Yan ang kailangan natin sa ating mga kongresista. Lalo yung mga nasa Bicol, ha? Ayan. Yung mga nasa Bicol dyan, tulong-tulong kayo dyan. At siyempre yung mga taga Batangas din, Congressman tuloy, Governor Dodo Mandanas. Abay, ba't yung mga opisyal natin sa Batangas hindi yata masyadong visible sa pagtulong dyan sa Talisay, Batangas? Ramdam ba? Although na nagpunta raw si Ate V at saka si Lucky Manzano, ayan, ang dating Pangulong Digong, pero siguro dapat Senator Tol dapat buhos dyan. Damdamin Bayan. Anong kailangan natin, Father Saldifa Baer? Ang sabi po ni Father Saldifa Baer, mahabigan ni Bishop Ephraim Fautagana, sana ang November at December will be filled with good news, good health, money, and happiness. Hari nawa, so mote it be. Christmas is just around the corner. Ay, masaya kay ating Pasko mga kuya, mga ating mga lolo, mga lola, kasi 55 days na lang pala, parang sardinas, ha? Papasko na tayo, Commodore Algier, ha? Kaya ngayon bukas, November 1 na, ha? Undas na, Pasko na, ha? Pinag-uusapan, instead na Christmas party, pinag-uusapan natin, mga kuya, mga bonus, 13-month pay, ha? 14, 15-month pay, ha? Mukhang lalo sa mahaba natin sa Bicol, ha? Yung mga taga-Kamsur, Norte, Albay. Para ko nang nakita yung may mga ibang grupo rito, General Jorons Ronces Valles, ha? Most Worshipful Tom Rentoy, dyan sa Camarines Sur. Abay, sila ay nag-iisip na pumabigan na cancel daw ang kanilang Christmas party at i-donate na lamang sa mga biktima ng bagyo ang kanilang gagastusin sa kanilang pagdiriwang sana ng Pasko. Pero alamin nga natin sa mga magsisipag-uwi ng probinsya, nasa ating linya ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Nasa ating linya si Admiral Arman Balilo.
Admiral Balilo, sir, magandang umaga po, Admiral. Magandang umaga po. Commodore Ricafrente po. Yung katanungan. Sabi ko na nga ba, kaya pala parang nagbago ang boses eh. Ayan. Abay, kayo na pala. Nawala na pala si Admiral Arman Balilo. Abay, ba't lumayas na siya? Saan na nagpunta? Retired na ba, Commodore? Opo, nag-retired na po siya at yun po ay ating pinagpapasalamat sa mga magandang naiwan niya sa Office ng Public Affairs, Coast Guard Public Affairs, kaya medyo napagaan yung aking trabaho niya. Nakapag-turnover ba naman si Admiral Balilo, Commodore Alger, sir? Yes, tama po. Maganda po ang transition namin at in fact, pinarangalan po siya ng ating komandante sa kanya pong servisyo ng Philippine Coast Guard. Abay, nag-retire pa, hindi man lang nagparamdam ng birthday nito. Ha? Ayan. Anyway, Commodore Ricafrente, sir, ano po ang update natin? Ano po ang advisory natin? Dahil alam po natin na ngayong undas, marami magsisipag-uwian sa probinsya, Commodore, sir. Open na po ba? Naglalayag na po ba yung mga barko natin dyan sa Matnog, Samar, Bicol, Batangas Airport at dito sa pier, sa North Harbor, Commodore? Opo, patuloy naman po ang paglalayag ng ating mga barko maliban doon sa area, mga counting area dyan sa may Bicol at sa may Quezon, kung saan yung mga biyahe ay mga maliliit na bangka dahil may nakikita pa rin tayo at na-assess na medyo maalon pa rin mga dadaanan ng mga biyahe ng mga bangka. Kaya nakapagtala pa rin tayo base sa pinakahuling ulat na nasa mga 47 na mga pasahero ang stranded. So ito yung mga pasahero ng mga maliliit na bangka. Subalit doon sa mga area naman ng Batangas ay base sa pinakahuling report din, while the passengers are moderate na yung influx ng passenger natin na papunta sa mga probinsya, yung mga rolling cargos, yung medyo high volume na yung mga rolling cargos dahil alam natin na dahil nga nagkaroon tayo ng mga stranded, mga cancellation ng mga biyahe nung nakaraang mga araw na bunsod nung Bagyong Christine, kaya yung mga goods na kailangan ng mga probinsya na manggagaling dyan sa Batangas ang jump-off ay hindi kagad nakarating doon, kaya ngayon maraming dumadating na mga rolling cargos. At dito naman sa Manila, yun nga yung isa sa mga titingnan natin mamaya, kasama po, pangungunahan po ito ng ating Secretary ng DOTRC, Secretary Jaime Bautista. Titingnan niya yung kalagayan at preparasyon ng mga ahensya na kaakibat sa pag-maintain ng maayos na biyahe ng ating mga pasahero sa pagtalan, kasama nga dito yung Philippine Coast Guard. Yun po ang ating titingnan dahil noon pa lang pong October 29 ay heightened alert na po ang Philippine Coast Guard at nagtalaga na po tayo ng malasakit help desk para po maging isa sa mga tanggapan doon mismo sa loob ng pier ng ating mga kababayan na nangangailangan ng assistance, maging medical man ito or any inquiries or concern nila. Nandyan po ang tulong-tulong na pwersa ng Philippine Coast Guard at iba pang mga sangay na ahensya na concern sa ating mga pantalan. Okay, Commodore Ricafrente, sir. So ano po yung mga paraan na lang? Ano po yung mga pantalan na hindi po pwede maglayag ang kanilang mga sasakyan dagat, barko o kaya mga ferry? Sa ngayon, wala po tayong wala na. Sa mga malalaking ferry, except doon sa may area ng Quezon na mga maliliit na bangka po yung bumabiyahe. Sa Batanes po, Commodore Ricafrente, kasi kausap natin si Governor Kayko kahapon. Alam naman natin na ang Batanes, ang lahat po ng supply sa Batanes, nanggagaling po sa Metro Manila o kaya Cagayan, Ilocos Region, hindi po makapaglayag ang barko. Ayan, kumusta po ang sitwasyon dun sa biyahe ng barko from Cagayan o Ilocos patungo ng Batanes, Commodore, sir? Sa ngayon po, wala po tayong medyo hindi pa rin po maganda yung karagatan natin doon, kaya yung ibang mga biyahe po doon ay hindi po pinapaintulutan. In fact, ang Philippine Coast Guard, gamit po yung ating
barko, yung BRP Gabriela Silang, ay may dala po ito mga relief goods na dadalhin intended for Batanes. Yun nga lang dahil sa sama ng panahon at sa malalaki pa ring alon, sa kasalukuyan ngayon, nag-shelter muna yung ating barko nandito sa may Pangasinan area, sa may La Union, para to ensure na safety yung ating mga crew. Pero sa sandaling makakita ng window of opportunity at medyo gumanda yung panahon, patuloy pong tungo yung ating barko para magpadala ng relief goods mula sa DSWD doon sa Batanes po. Ayan, dahil di nga makapaglayang mga barko, Commodore Rica Frente, ang panawagan ni Governor Kayko kahapon, ayan, kay Secretary Gibo Teodoro, sana ba si 130 plane, cargo planes ang dalhin doon, o kaya wala pa bang eroplano ang Coast Guard Commodore Rica Frente, sir? Wala ba tayong seaplanes o kaya ala C-130 planes na pwede pong magdala ng mga relief goods? Sa kasamang unfortunately po, wala po tayong malalaking eroplano. Meron po tayong fixed wing pero hindi po siya ganun kalaki na makapagdala po ng maraming relief goods. Kung kaya nga minabuti natin na yung isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, yung Gabriela Silang, ayun po ang pinagkargahan natin ng mga relief goods mula sa DSWD at ito po ay may lulan na around 5,500 na family food packs at inaasahan po base po sa direktiba ay kung makakadaan ito ng Cagayan ay magdadagdag pa po ng additional na relief goods para makapag-imbak po ang Batanes ng mga relief goods dahil alam naman natin na base sa report ng Pag-asa ay may maigit 5 bagyo pa ang maaaring pumasok sa ating area of responsibility na kailangan dahil ito din yung Batanes ay isa sa mga paboritong daanan nitong mga bagyo na ito pag ganito ng mga panahon. So kailangan lang mag-imbak at katulong nga ang Philippine Coast Guard sa ating pamahalaan para makapagbigay ng tulong at magdala ng relief goods doon. Wala ba tayong seaplane sa Coast Guard, Commodore Rica Frente, sir? Sa ngayon po wala, pero isa po yan sa tinitingnan natin na maka-acquire po tayo ng ganyang klaseng asset. Ang tagal namang pag-aaral yata yan na Commodore. Siguro i-request natin. Naalala ko, panahon pa ito ni the late Admiral Ruben Lista, ang dating Coast Guard Commandant. Yan na ang kanyang pinapangarap na magkaroon ng seaplane ang Coast Guard. Pero hanggang sa ngayon, bakit napakabagal yata, Commodore, sir? Depende din po yan sa prioritization ng ating pamahalaan. Pero kasama po yan sa tinitingnan natin na ma-acquire natin maliban doon sa mga kinakailangan natin ng mga barko. Ayan, siguro samantalahin, Commodore, ayan, baka di pa naisama sa proposal sa budget ng ng Coast Guard dyan, DOTR, Secretary J. Bautista, ha? Abay, tayo lang yata ang Coast Guard na walang seaplane. Siguro kailangan na rin, time na rin na, na magkaroon tayo ng ganyan na Commodore Rica Frente, sir. Maraming salamat po sa inyong mungkahi at makakaasa po kayo na kasama po yan sa ating tinitingnan sa future modernization ng Coast Guard. Ayan, ay tayo na magre-request kay Secretary Jimmy Bautista na paglaanan naman ng budget ng seaplane ang Coast Guard. Anyway, Commodore Rica Frente, sir, maraming salamat po at thank you. Ayan, at least yung Batanes na lang pala ang hindi na pwedeng maglayag ang mga barko. Thank you and good morning. Maraming salamat din po at magandang umaga po sa inyo. Mga kaibigan, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, Commodore Algier Rica Frente Balilo. Damdamin Bayan. Babalikan natin lang pa ang mga reports. Di ba makontak si Governor Marilu Kayko? Abay, kumusta na kaya sila doon? Signal number 5 pa ang Batanes, di ba? May portion na signal number 5, signal number 4. Pero ang mainam po, mahabigan, papalabas na yung bagyo. Si Super Typhoon Leon mamayang hapon o mamayang gabi papuntang Taiwan. Kaya lang po, mahabigan, alam naman natin, kahit hindi pa tayo tagapag-asa, minsan kung kailan papalabas po ang bagyo, mahabigan,
doon lalong humahagupit na malakas. Damdamin Bayan. Standby sa ating mga reports. Ano ang latest sa Malacanang, Miss Let? O nga pala, ha? Ang Pangulong Bongbong Marcos kahapon nanawagan sa mga beneficiaries ng mga ambulansya, ha, ng binigay ng Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO. Abay, kailangan daw po alagaan ninyo, ha. Alam po niyo, mahabigay ng problema din kung minsan pati yung mga mobile car din ng mga pulis, ayan, siguro dapat i-maintain nyo naman ng mabuti para tumagal. Ayan. Sa bagay, Mr. President, maganda-ganda itong binili ng PCSO ngayon, ha? Dahil ito ay gawa ng Toyota. Ayan. Siyempre, pagka Toyota po, mabigan, alam naman natin na subok na yan. Maski sa Europe, sa Amerika, number 1 ang Toyota, matibay, ayan, maganda, at dito sa Pilipinas, hindi problema ang pyesa. Ayan. May kasabihan nga dito, Mr. Cesar Lee, ha? Mr. Kuyang Alex Flores ng Toyota Valenzuela, ha? Sabi nga nila, pagka Toyota ang kotse mo, abay, hindi problema ang pyesa. Ayan. Dahil ang pyesa ng Toyota pwede kang pwede kang makabili sa sari-sari store o kaya sa bakery. DZRH Weather Bulletin. Brad, GM Felix Reyes, chairman pala, ha? Ayan, GM Mel Robles, abay, baka makalimutan po niya, may request po kami sa Pinili, Ilocos natin na sana'y mabiyayaan din ng ambulansya. DZRH Weather Bulletin. Alamin nga natin ang latest sa Pag-asa. Baka may pagbabago po, mahabigan, kung humina na ba ang bagyong Super Typhoon Leon o lalo pang lumakas. Nasa ating linya si Miss Veronica Torres ng DOST Pag-asa. Miss Veronica, ano ang latest sa bagyong Leon? Magandang umaga din po sa inyo dyan, Sir Deo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan nga, itong si Leon, napanatili niya yung kanyang lakas habang kumikilos papuntang northwest direction. Kanina alas 7 ng umaga, itong si Leon nga ay nasa may layong 110 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Nagtataglay ng lakas na hangin na 195 kilometers per hour malapit sa sentro at pugso na abot sa 240 kilometers per hour. Ang pagkilos nga niya ay hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Meron din tayong nakataas na signal number 4 sa may Batanes, signal number 3 sa northern portion ng Babuyan Island, signal number 2 sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao at ang northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet at nalalabing bahagi ng Ilocos Norte. Itong signal natin, ang tinutukoy nito ay yung lakas ng hangin. Meron din naman tayong nilabas rin na weather advisory. Ito ay as of 8 a.m. So inaasahan yung intense to torrential rain sa may Batanes. So it's more than 200 millimeters na mga pag-ulan. Heavy to intense naman sa may Babuyan Islands, Occidental Mindoro at Calamian Islands. Pag heavy to intense, 100 to 200 millimeters of rain ang posible at moderate to heavy ngayong araw sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Bukas naman, moderate to heavy rain sa may Occidental Mindoro at Calamian Islands. Meron din tayong nakataas sa gale warning sa seaboard ng Northern Luzon at ang Eastern seaboard ng Central Luzon. Kaya kung maaari, huwag muna tayong pumalaot sa areas na yan dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Sa kasalukuyan nga ay papalayo na itong si Leon sa may Batanes at papunta na sa Taiwan. Itong si Super Typhoon Leon ay na-reach na nga niya yung kanyang peak intensity habang lumalapit ito kay Leon at posible nang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong gabi o bukas ng madaling araw. At yan nga po munang latest. Veronica? Yes po. Ayan, habang papalawas ang bagyo, humihina ba ang bagyo? Humihina ang epekto sa atin sa Northern Luzon?
Opo, habang papalayo, mas hihina na nga yung epekto nito lalo na sa extreme northern Luzon, pero kailangan pa nga rin natin na mag-ingat dahil may mga malalakas na hangin at malalakas na ulan pa rin itong daladala. Ito nga satellite natin, Miss Veronica, may nakita tayong pula dito sa may bandang western part ng Philippines sa may Palawan. Yan ba ay LPA ba yan o sama ng panahon ba yan? Itong part po na yan ay yan yung trough or possible extension nitong si Leon. Ayan. Ano nga ba yung trough? Ano ibig sabihin ng trough? Ay, opo. Tama nga po. Itong trough, ito yung extension. So, mainly kasi itong si Leon, naka-apekto sa may northern Luzon area, pati na rin sa ibang parts ng Central Luzon. Pero meron itong extension. Kaya ito po yung tinatawag nating trough. Parang buhok mo lang naman na may extension, ano ha? Ayan. Pati po bagyo. Pati bagyo may extension pala. So, buntot pala yan. Ayan, oo. Ayan, o nga pala, ayan, nabagin natin yung mga terminology ganyan, yung mahirap intindihin, trough, ayan, intertropical convergence zone, ayan, kaya tuloy, napapansin ni Senator Tolentino, kailan ba magkakaroon kasi na ano, yung mga masyadong technical terms na ginagamit ng Pag-asa, kailan gagawa na ano, ng terminology sa Pilipino na naiintindihan? Opo, I think naman meron din naman sa website ng mga ibig sabihin ng mga intertropical convergence zone, and as much as possible tuwing yung mga live weather updates po natin, sinasabi din po natin, kunwari sabihin natin intertropical convergence zone, ito yung salubungan ng hangin galing northern at southern hemisphere. As much as possible, we try to explain din naman po kung ano po yung mga ibig sabihin po ng terminologies. O kaya easterlies, ito yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko. Oo. Ayan, ang tagal natin ginagamit yung intertropical convergence. Ano nga ba sa Tagalog yun? Yun nga po. Yung may mga pagkakataon talaga na mahirap talagang hanapan ng Tagalog term. Siguro kailan yung kumonsulta sa Komisyon ng Wika. Ayan, magaling sila dyan. Anyway, sa Metro Manila, Veronica, kumusta ang panahon ngayong maghapon? At hanggang bukas nga pala, undas. Opo. So, kung ngayong araw sa may Metro Manila, inaasahan nga natin na posible pa rin maging makulimlim at may mga tsansa ng mga localized or makulimlim at mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. And then, by tomorrow sa Undas, may kita naman natin na nagsisimula na yung improving weather. Posible na yung partly cloudy to cloudy skies. Pero may mga tsansa pa nga rin ng mga localized thunderstorms. Pero may sunshine na tayo bukas. Opo. Ayan. Maraming salamat, Miss Veronica Torres ng Pag-asa. Salamat po. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. I need to laugh. Ayan, Dr. Ruela Aguila, kayong mga makataan ng GAT. Ayan, galian sa arte at tula, ha? At kayong mga Filipino writers, ayan, baka pwede yung tulungan ng Pag-asa, ha? I-translate nyo nga yung mga ganyan, intertropical convergence zone, yung mga trough na ganyan, Philippine Area of Responsibility, Jurisdiction. Ganun ba? Para mas madaling maintindihan. Ayan. Senator Tolentino, good morning. Mainit ang ulo ni Senator Tole, ha? Mainit ang ulo sa Pag-asa dahil mukhang wala daw advisory na maganda, ha? Dito sa Bicol at dito sa Batangas na sinalanta po mabigyan ng grabing grabing baha at meron pang landslide. Good day, sunshine. Ang mainunan po dito sa DJRace na ginagaya po ng iba istasyon. Maraming salamat sa panggagaya. Ayan, rain or shine, may bagyo man o wala mahabigan, tuloy ang pamigay ng Pasko ng ating himpilan. Ninong ng Bayan, Santa Claus ng Bayan, Sherwin Alfaro na nasa bira. Iba ka talaga, Ninong Sherwin. Abay, mamimigay ng aginado, mabigyan doon sa Chinese Cemetery, ha? Ayan.
Abay, baka hindi pansinin ng ipamigay mo dyan, Sherwin. Alam mo naman sa Chinese cemetery, mga yayamanin yung mga nandyan, ha? Ang daming musuleyo dyan. Baka kailangan dyan lechon de leche, ha? Yan, parang Dali de Roca, Aling Lydia, yung cholesterol free na mga bang tawag dun sa maliit na lechon, hindi na lechon de leche, ha? Ano na? Cochinillo. Cochinillo. Ayan. Cochinillo na ang uso ngayon ha? Pero siyempre, yung mga habay natin mga Chino, ang gusto pa rin nila ayan, yung Peking duck. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your chimney or your nipa. Babalikan natin ang ninong ng bayan at ilang pang mga report. Standby, let ang schedule ng Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw ng Thursday. Simbang St. Jude pala, ha? Oras, Chief Justice Alexander Jesmondo o Justice Sam Gaerlan, Justice Ricky Rosario at Justice Joe Lopez. Kumusta po kayo, ha? At siyempre, ang idol natin sa Supreme Court, ha? The greatest gigolo ng Supreme Court, Justice Maidas Marquez. Oras ganap na alas 8:41. Ang balitang ito ay Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Director Teresa Nicole. Ano yung Director ng buhay ko? Ilang days before Christmas, Director. Ano lakay? 55 days na lang. Mo, parang sardinas lang, ha? Bilis ng panahon, ha? Ayan, teka muna, bago lang tawagin si Sherwin, ha? Baka magtampo yung mga kaibigan natin sa photon. Ayan, good morning, parang Romel, parang Dennis Sitin, ha? Mga Sitin brothers, abay, ang photon, ha? Abay, matitibay na rin kasi yan ang dating ambulansyang kinukuha ng PCSO, ha? Ayan, in fairness, sa photon, abay, maganda rin yung mga kotse, mga sakyan. Kumbaga, habang tumatagal, gumaganda, tumitibay. Hindi katulad ng Mahindra. Ayan. Ano nga din sa mga patrol cars ng nagawang India, Mahindra General Marbil, sir? Alana, ayan, nasa junk shop na. Bigay ng aginaldo itong ninong ng bayan. Santa Claus ng bayan. Sa cementerio pa. Laki, sino kaya mananalo doon? At doon sa cementerio ng mga yayamanin, Chinese cemetery, ha? Next time nga, bukas nga, Sherwin, punta ka doon sa Bagbag Cemetery. May mga public cemetery, ha? Ayan. Saka may public din yata ito, ha? Nasa Barangay 377 Santa Rosa, Maynila, ang ating ninong ng bayan. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamasko po! Teka muna, hindi dapat ito ang music natin, Sherwin, dahil yan ay Chinese cemetery. Abay, dapat ang tugtog natin ganito.
Kung Ay, Hefa aga Choy. Ay, Kung Hefa Choy. Aga naman lakay. Oo nga pala, kailan ba ang Chinese New Year, Mr. Michael is my guy, Mr. Cesar Lee, ha? Ay, Mike, ayan. Ninong ng bayan, Sherwin Alfaro, please come in. Sherwin, sinong bibigyan mo agad? Dapat mga sepulturero ang manalo dyan. Basahin mo nga yan, Sherwin. Anong ibig? Hindi ka lang pala yayaman kapag nanalo ka sa DZRH Pasko Panalo. Bakit? Dahil kapag nalibing ka sa Chinese Cemetery, yayaman ka palalo. Bakit? Dahil Ano ba yan? Nakikita mo yan, lakay itong nakasulat lakay. Lalo kang yayaman sa kabilang buhay. Oh. Sino nagturo sa'yo? Marunong ka bang basa ng Chinese character? Tikoy yan eh. Yayaman ka sa kabilang buhay. Galing Kapag sinunog ito mga paper money na ito. Paper money. Kapag nakalibing ka sa Chinese Cemetery. Ito yung Chinese Cemetery lang kayo dyan sa may dulo niyan. Pakita mo, Aris TV, mga kuha natin sa loob ng Chinese Cemetery. Ayan, yan. Kapag kapag nalibing ka rito sa Chinese Cemetery, yayaman ka dahil sinusunugan pala ng pera dito, lakay. Naku, bawal sa Central Bank yan. Pera sinusunog, ha? Mga dead money ang tawag dito. Dead money. Papel na paper money ng mga patay sa Chinese. Yan, sinusunog pala yan nila, lakay kapag undas. Pumupunta rin sila dito sa sementeryo ng Manila Chinese Cemetery. Ba't may red carpet pa? Isa rin sa mga pinakamatandang sementeryo lakay sa Metro Manila. Dahil itinayo to noong pang 1843. Lakay dahil itong sementeryo ito dinededicate para sa mga mahihirap na Chinoy o Chinese Filipino o Chinese descendants na nagtatrabaho noong unang panahon dito sa Pilipinas. Yan, so ngayon ang lote rito lakay ito private na at ang lote rito maabot ng 20 million. Ang lote lakay. Ang presyo ng lote. Lote ng isang puntod? Oo. Wow. At yung hindi pa raw yun nabili. Kasi yung karamihan dito yung mga renta lang. Nirerentahan yung mga lupa lakay. Talagang gano'ng kalaki. At mayroon terms na 30 years, 20 years na nakalibing dito yung mahal sa buhay. At kapag dumating yung ganong pagkakataon lakay, ililipat o huhukayin at ililipat. Pero ilan sa mga bansang na nakalibing dito sa Chinese Cemetery lakay, ang pamosong Mamunluk. Mamunluk, andyan din. Mamunluk. Sarap niyan, paborito ko yan. Oo. Dito rin nakalibing lakay yung nanay ni Lusutan. Talaga. Nung daw lakay dito. Nung nilibing dito sa Chinese Cemetery lakay, umuulan ng bulaklak sa napakaraming helicopter na isinasaboy dito sa may confetti, dito sa daanan lakay. Dito sa daanan papasok ng Chinese Cemetery. Talagang umuulan daw ng bulaklak nung libing ng nanay ni Lusutan. At dito rin nakalibing yung may-ari ng Sesto, may buhay pa yung may-ari ng Sesto, si Mr. Fred Yao, ha? Ayan, Mr. Fred Yao, good morning. Yung magulang lakay. Yung magulang. Ginugurat mo ako. Hindi lakay. Sino pa yung ilang-ilang? Yung ilang Chinese restaurant lakay na promoto. Dito rin pala nakalibing sa Chinese Cemetery. Kaya marami ding dumadalaw tuwing November 1 at lalo na November 1 lakay dito sa Chinese Cemetery para nga bisitahin yung kanilang mahal sa buhay na mga Sherwin, ayan, para sa kakaalaman ng ating mga kababayan, dyan ba sa Chinese Cemetery nag-aali pa ba ng lechon na iniiwan sa puntod? Wala na. Ano pa ng lechon? Yung iba po, ahin po nila. Iniiwan po nila yung mga inaahin ng pagkain sa China. Ayan, Talagang, kailan pwedeng kainin yun? Pagka ba iniwan yun, ate, pwedeng kunin yun at kainin at gawing lechong paksiw? Pwedeng iuwi? Iniiwan na po ng mga Chinese. Ang caretaker na lang po ang kumukuha. Sino po ang kumukuha? Sinishare sa inyo? Yung iba po, sinishare po sa amin. Tapos pati po prutas. Anong luto ng lechon na ate? Lechong paksiw? Paksiw na. Hindi po, minsan po, lechon talaga. Talaga? Tsaka po yung mga fried chicken na buo. Buo po talaga yung naahin nila. Hindi po talaga sila nagkakaano. Kailan pala makapunta tayo dyan bukas? Mayaman po yung Chinese, sir. Ayan. Ayan, ate. At least nabibiyayaan po kayo dyan, Lakay.
paano mo masasabing ang laki ng diferensya, laki ng kandila eh. Pag Bakit? tayo mga kandila, mga ganyan lang. Liwanag mga kandila candle. natin, pag Oo. karaniwan. Laki yan, mga ganyan lang kandila. Pero pag Chinese, lakay, tignan mo naman. Jelly candle. Oo nga, may Oo, kulay diba? pa yung mga baso lalagyan ng kandila. Ng jelly na malaki. 350 lakay yung mga gantong jelly candle. At yung pangkaraniwang kandila, yung mga ganito, 180. 180 po. Di ba? Ang laki ng diferensya. Laki talaga pang mayaman yung kandila rin. Ayan na si mga insenso. wala bang siopaw si ano diyan, Tikoy Hopia si Engbitin? Hopia ba to, te? Hindi po. Ano yan? Ano yan? Ito, te. Baso po. Lalagyan po ng baso. Lalagyan ng Akala ko kandila. laki, Oo. Akala ko Hopia ni Engbitin eh. Doon ng tikoy eh. Oh. Yung pala nakabox sa kandila yan. Pero syempre lakay, ang panalo ngayong Undas. Sino bibigyan mo ng Aguinaldo? Undas. Eto si nanay pangalan mo? Beth Marcelino po. Si nanay Beth Marcelino. Nanay talagang tuwing Undas kayo nagtitinda. First time ko po dito ngayon. First time mo nagtinda ng Chinese, Cemetery talaga. At taga Norte, lakay sa SM Norte siya talaga nagtitinda. Dati. Ay, doon pala sa Norte. North Cemetery pala, hindi pala. Teka, Sherwin, matanong ko si ate, anong pangalan mo ate? Beth Marcelino po. Ate Beth Marcelino, buhay pa ba si Aling Otik? Yung nandyan sa dati, yung nagwawalis yung model ng Metro Aid nung araw, nung panahon ni Mrs. Marcos, Imelda Marcos? Hindi ko po alam sa mga matatanda po namin. Si Moody Diaz ba yun? Ayan, oo, si Aling Otik kung tawagin. Di mo na inabutan. Okay, sige. Okay, kasi diyan nakatira diyan sila nakatira sa mga puntod-puntod diyan na Sherwin, si Aling Otik. Sa loob po ng North. Opo, sa loob ng North. Okay. Nasa Chinese nga pala kayo, Chinese Cemetery. Lumipat sa Chinese Cemetery. Sige. Pero parang isang kanto lang din ang diferensya. Sige. Bigyan mo na ng Aguinaldo si ate para makabuyan ng mano. Ate, ako dahil sino pa prito mga sa tuwing umaga? Deo, makain Aba, ihalik mo ako kay ate. 1,000 pesos. Thank you, Sir Deo. Ayan. Dagdag puhunan po. Dagdag puhunan daw. Dito sa Metro Manila, hindi man malakas ang ulan, pero mamaya mukhang mainit, maaraw lakay. Dahil nagsisimula namin dito. Pero ka din sa umbrella, ayun o. Sir Deo sa payong. Ayan. Meron ng diesel umbrella. Plus, syempre, lakay, baka mamaya umulan, lahat ng panahon talaga meron tayo. Baka mamaya umulan, kailangan magpainit. So meron tayong vitamin E para kay ate. Inamin ko po to, Sir Deo. Talaga. Ate para sa 3 kutsarita lang ha. Lakay kanina nga, bago pa magsimula, naghanap na sila ng pulutan. Ito na, may pampulutan na kayo dahil meron kang diesel is grocery bag. Kaya sa grocery, ayan, may steak na dilata dyan ate. Ayan. Ayan, nakuha ko ni Sir. Kinig po ako Lakay kahapon kasi daw. Stress na ng hapon siya nabentahan. So, pambira na. Stress ng hapon. Dahil matumal yung tao, lakay. Ngayon, na-burn up ko siya sa diesel rate dahil yung sa barangay nila, siyempre, naka-tune siya sa diesel rate, meron siyang 1,000 pesos. Thank you po, Sir Deo, sa 1,000. Maraming salamat. Merry Christmas, ate. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, mabuhay po kayo. Invited ka ng Barangay 377 dito sa Santa Cruz, dito sa Chinese Cemetery. Dahil meron sila mamayang Halloween special. Halloween party. Mag-trick or treat. Halloween party ng mga bata na magko-costume. So, dito sa Barangay Covered Court, sisimula yung kanilang programa mamaya alas 5 ng hapon dito sa Barangay 377 dito sa Santa Cruz, Maynila. Aris number 6, Sherwin Bat Alvaro Diesel H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Sherwin Alvaro at para sa mga kaibigan natin mga Chinoy at mga ninong natin na hindi nila alam, ayan, batiin natin of course ang aking number 1 ninong Andrew Tan, ayan, ang supply ng vitamin E, Mr. Winston ko, ayan, Merry Christmas. At of course, ang isa pa ninong natin na hindi niya alam, ito ninong ni Anthony Taberna, ayan. Kikininong. Si Ninong Ramon San Miguel Ang, ayan, RSA, ayan. Of course, ninong natin si Kapitan, ayan, Lucio Tan, ayan, sino ba Basta ako doon ako lakay kay Ninong Deo
At siyempre sa panino natin yan, Cesar Lee ng Toyota Alabang, ha? Ayan, Franklin Lim ng Toyota Quezon Avenue, ha? Ayan, sino pa ba, ha? At si Ninang Luz Tan, ha? At Ninang Biachua. Ayan, Merry Christmas po. Maraming salamat Ninong Sheuran Faro mula sa Chinese Cemetery sa may Felix Huertas Barangay 377 Santa Cruz, Manila. Ready na ba si Let? Ano ba ang latest sa Malacanang? Saan ba ang schedule ng Pangulong Marcos ngayon? Saan ba pupunta ang Pangulong Marcos? Sa mga biktima ng kalamidad o sa mga sementeryo? Ayan. RH, tawagin mo si asan yung ito, ayan. Nasa iyo pala, Lakay. Nasa akin pala report mo lang sa Malacanang. Energy Regulatory Commission sinuspindi ang disconnection sa mga lugar na nasa state of calamity sa bagyong Christine. Abay, dapat lang naman, tsaka siguro ang tawag nito dapat kung pwede nga lang walang bayad, ba't naman i-disconnect, ha? Dahil hindi makabayad, dahil nga pala dyan sa Batangas, Miss Nicole, ha? At yung mga nasalanta doon sa Bicol, ni pero wala sila kasi kaya nga, Lakay, winasak yung kanilang mga tahanan. Nabasa na rin. Ayan. Alamin natin report mula kay arrest number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let, anong direktiba ng Pangulong Marcos? Lakay Nicole, iniutos na ng Energy Regulatory Commission ang suspensyon ng pagputol ng kuryente sa mga lugar na nasa state of calamity dahil sa bagyong Christina. Ito ay bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aralan ang moratorium sa electricity bill sa mga binagyong lugar. Sa direktiba ng ERC, inatasan ang lahat ng power distribution utilities na suspendingin ang disconnection sa residential at non-residential consumers na may buwan ng konsumo na hindi lalagpas sa 200 kilowatt-hours na mabibigong makabayad sa kanilang electric bill para sa buwan ng Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon. Iniutos din ang pagpapatupad ng flexible payment options para maibsan ang pasanin ng mga apektadong consumer sa harap ng kanilang pagbangon mula sa kalamidad. Sabi ng ERC, papayagan rin ang staggered o unti-unting pagbabayad sa loob ng 6 na buwan. Maaari ring mag-alok ang power distributors ng alternative payment terms para naman sa mga kumukonsumo ng higit sa 200 kilowatt-hour kada buwan. Lakay? Anong schedule ng Pangulong Marcos ngayong Huwebes, Miss Let? Wala pang ibinibigay ang palasyo, Lakay. Tinatanong na nga natin kung anong schedule ng Presidente. Ayan. Okay. So, kumusta ang panahon dyan? Ano na ba? Maaraw naman. Maaraw na? Buti naman. Ayan. Okay, so abangan natin kung ano schedule ng Pangulong Marcos. Teka muna. Di pa ako sinasagot ni small little President Adrian Bersamini, ha? Bakit pinilitan si Apo General Thompson Carbin Lanchon as chairman ng BCDA? Oo, mukhang walang nang sumasagot, Lakay. Ganun ba? Oo. Their lips are sealed. Appointment na walang binabanggit kung bakit. Oo. Ayan. Di sumasagot si matanda. Nagsalita yung bata. Ayan. Di sumasagot si Gerald Thompson Lanchon. Ayaw magsalita. Ayan. Agparikot. Siyempre, madimaragsakan. Napaspasamak. Ayan. Okay, Miss Let. Bigla ka natulala. Sa amin na lang yan. Ako rin, Lakay. Alam mo yung mga Espanyol na yung mga Ilocano, yan, kami lang nagkakaintindihan yan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Good morning. Good morning. Maraming salamat sa inyo, Lakay at Nicole. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Daming bayan. 11 working days ba? 11 days lang na nasa opisina ang General Thompson Lanchon. Napalitan na, ha? 1 month naman daw. Ayan. Okay. Uy, Lakay, singit ko lang pala ito, ha? Sa November 5 pa lang. Dahil pala mangyayari sa November 5. Ano meron sa November 5? Dito sa Pilipinas at sa United States. Election na pala, Lakay. Sa pala, US. Trump versus Harris. Aba, neck and neck ang labanan ni Trump at ni Kamala Harris, ha?
Tapos lakay dito naman sa Pilipinas, mukhang magiging busy yung NAIA Terminal 2 lakay. Bakit? Kasi anong gagawin ni Ninong Ramon San Miguel Ang? Kasi lakay ililipat na yung mga local flights from Terminal 4 to Terminal 2. Dahil isasara na yung Terminal 4 for renovation lakay starting November 5. So anong ibig sabihin nun? Dahil tao sa Terminal 2 lakay. Akala ko ililipat na ang opisina ng San Miguel sa NAIA. Busy lang. Debatiin din natin si Kuyang Commissioner Jun Lumagi, ha? Iba rin si Commissioner Jun Lumagi, ha? Ayan, kasama na sa raiding team ngayon Director Jimmy Santiago, ha? Abay, meron silang ni-raid na factory ng gumagawa ng mga sigarilyo na hindi nagbabayad ng buwis dyan sa may Nueva Ecija, dyan sa Cabanatuan City. Wow! Ang sabi, worth 636 million, ha? Kuyang Eda Tolentino, ha? Mga kuyang sa Bert, ha? Abay, Wency Concepcion, kuyang, ha? Abay, ang sabi ayan, kaya mga bibili po ng sigarilyo na hindi, hindi illegal, abay nananggaling ng Cabanatuan, nakita na madumi daw yung ginagawang sigarilyo doon, Miss Nicole. Nasa lapag lang daw dyan. Inilalagay yung mga tabako na madumi, at ito ay nakita sa likod ng isang gasoline station. May mga bunker pa, ha? At mga Chinese ang gumagawa ng mga illegal cigarettes dyan sa Cabanatuan City. Aba, siya nagbibigyan ng protection dyan, ha? Ay itong si Commissioner Biana Rubio, Miss Nicole, ha? Alam mo, talagang masipag mang-raid ngayon. Alam mo kung bakit? Bakit, lakay? 16 trillion ang utang ng Pilipinas, eh. Abay, kailangan makakolekta sila ng maraming buwis. Ayan. Kaya ang sipag-sipag ng Commissioner Jun Lumagi. Good morning, Commissioner at mga brethren sa Bert, ha? At dyan naman sa Bureau of Customs, abay, batiin din natin sila. Abay, Apo Commissioner Biana Rubio, ha? Ayan, ang babait nitong mga kuyang namin taga Bureau of Customs. Abay, nag-donate sila rito sa DCRS Operation Tulong, Miss Nicole. Talaga, lakay. Ng limpak na 30,000 pesos. Wow. Ayan. Para po sa ating DCRH Operation Tulong Fund Drive. Para po sa mga biktima ng bagyong Christine. Maraming salamat, Kuyang Berwelsipol JM Puno. At ang grupo ng Assembly of Customs Travelers Club. Ayan. Maraming salamat sa inyong donasyon. At siyempre, ang Toyota Alabang, Mr. Cesar Lee, ha? 25,000 yung kanang donation. At si Mr. nga pala, meron pang mga brethren natin, mga golfers nga pala, ha? Ayan, nasa na yung mga bigay sa atin. At siyempre, sa lahat ng mga magdodonate, maraming salamat po. At muli, pasalamatan natin si Mr. Ninong Mr. Anonymous. Ayan. Abay, kaya pinagpapalan ni Lord ito, Miss Nicole, ha? Ayan. 1M, 1 million ang kanyang donasyon. Walang bawian. At narito muna ang report mula kay Boy Gonzales. Ito lakay, alamin na natin ang sitwasyon dyan sa Manila North Cemetery ngayong bisperas ng Ondas. Boy Gonzales, kumusta dyan? Kanina, Nicole, lakay Deo, uminit ngayon. Pero kanina umambon, mga nasa kalahating oras na. Pero ngayon sumigat na yung init ng araw dito sa Manila North Cemetery. Mula alas 9 ng umaga ngayon, nasa 7,000, 3,000 lang lakay ang mga nagtungo ngayon dito sa Manila North. Ilan? 3,000 pa lamang lakay. 3,000. Bago biglang mga alas 9 eksakto, 3,000. At pinaalala lakay na pamanuan ng Manila Police District na bawal yung tawag ito, yung political activities. Pinapaalala yan. Kanina kasi may nakita ko na yung mga tolda, ayaw payagan yung mga tolda may pangalan ng politiko.
na inilalagay dito sa kaaba nitong Bloomington Extension malapit sa Manila North Cemetery. Pero kung ang isang dadalaw sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay may nakalagay na t-shirt, halimbawa Yorme o kaya Lacuna, okay lang daw yun. Pero yung activities mismo ay yun ang ipinagbabawal na dito sa akala ko, Boy, yes, yung mga politikong may bigyan ng t-shirt na may mga tatak na Yorme, ayan, Versosa, pahubad. Ikaw, Boy, ano suot mo? Iboto. Hindi naman pahubarin. Diba? Pero yung kasi mahiwawan nakipag-coordinate dito, kaya nga nilinaw natin yan kay Police Major Jake Arcilla. At alamin ko lang ulit, Major, isa na lang, kasi marami yung tatanong eh. Yung t-shirt ko may nakalagay na Yorme. Halimbawa, Lacuna o kaya San Versosa. Pwede ba pumasok sa loob ng sementeryo? Pwede naman po, syempre po pwede yan. Dahil kailangan natin bisitahin ng ating mahal sa buhay. Ang bawal po sa atin, yung maglilingkod tayo dito, tapos meron tayong kulay. Kasi po lahat na naglilingkod dito, naglilingkod lang dahil gusto makatulong sa selebrasyon ng paggunita sa araw ng patay. Yun po dapat lang ng konsentrasyon natin sa mga panahong ito at wag muna po natin haluan ng politika. Kaya po, di po tayo natin inaalaw yung mga naglilingkod na may mga political t-shirt para wala po tayo maging problema. Yung mga tolda po na mga isa sa mga tumutulong, tolda may nakalagay pangalan ng politiko. Ganun din po yan, directive po yan ng ating City Mayor Hani Lacuna na kahit na kaalyado, hindi kaalyado, basta hindi po tayo maglalagay ng any political mga poster for anything na may bahid politika. Gawin po natin solemn yung ating pagdiriwang ngayon. Salamat po. Boy, isang tanong lang kay Major. May tanong si Lakay Major. Major, paano yung halimbawa may t-shirt na kung tatak Isko Lacuna Versosa. Ayan. Hindi pa yun ang tanong ko, Major. Ang tanong ko doon dahil mainit ang panahon, ayan, may nasalubong silang uhaw na uhaw. Ayan, nabibigyan ng 500, pambili ng Cokes. Ayan, pambili ng bottled water. Pwede ba yun? Pwede naman po yan. Pwede. Hindi po tayo pwedeng mangampanya dito kung bibigyan po natin sila, tulong po sa mga mamamayan ng Maynila. Yan, hindi po naman natin pwedeng, hindi nila tanggapin o kung gusto nilang magbigay, nasa sa kanila yun. But wala po tayong political na kulay ngayon. Ayan. Maraming salamat, Major. Pwede ka na kumandidatong konsehal. Pwede na kumandidatong konsehal to, no? Si Police Major Jake Arcilla, ang hepe ng Bloomington Santa Cruz Police Station. Bukod doon, Lakay, may mga Manila Police District medical team din na nakatabay dito sa gate, sa command post ng Manila Police District. Boy, yes, Boy. Nicole. Ikaw, anong suot mo? Asul. Ano suot? Ayun daw, Lakay. Ano daw? Puti. Akala ko Dumagoso Lacuna. Hani Dumagoso. Wala naman nakalagay na Yorme. Okay. San Versosa nakalagay. Yan, Lakay, ang sitwasyon, mainit na ang paalala ng mga otoridad, magdala ng payong. Mainit ba dyan? Lakay, biglang uminit talaga, ha? Kanina, umaambon, ngayon uminit na. Siyempre, Lakay, lalo na ngayon, ang inaasahan nila, ngayong maghapon, marami magtutungo. Kasi yung iba, Lakay, wala nang pasok sa trabaho mamayang tanghali. Tapos bukas, ang pinaka-peak, Undas, November 1, ang dagsa. Inaasang aabutin na naman ng 1 milyon tao ang magtutungo dito sa Manila North Cemetery. Para sa Undas sa 2024, ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. I need to laugh. Ayan, magdala kayo ng payong mga ateng, mga sombrero dahil mainit na po sa Manila North Cemetery. Samantala, good morning Kuyang Noble Attorney Congressman Byong Garing ng Muntinlupa. Sandali lang, ha?
Report muna mula sa Kamara, pag-wave sa electricity bills na mga consumers na malubhang naapektuhan ng bagyong Christine dapat ikonsidera. O nga, ano ha? Huwag na silang singilin. Wala na nga silang pera, nawasak na yung kanilang mga tahanan, nawasak na ang kontador. Ayan. Paano pala sisingilin dyan? Ha? Oo. Aris number 12 ba ng Milky Rigunan, please come in. Milky. Lakay at Nicole, dapat wag munang pagbayari ng kanilang konsumo sa kuryente ang libo-libo nating kababayang nawala ng serbisyo ng kuryente epekto ng bagyong Christine. Ito ang panukalan ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, lalo at maraming mga lugar, partikular sa Bicol areas, ang di pa rin ganap na nare-restore ang supply ng kuryente hanggang sa ngayon. Ang rekomendasyon ni Castro ay matapos ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Energy Regulatory Commission na pag-aralan ng flexible payment option sa mga electricity bills sa mga lugar na nasalanta ng kalamidad. Ang sabi ni Castro, bitin o kulang ang mungkahi ni Pangulong Marcos samantalang napakalaking pinsala ang dinanas ng ating mga kababayan. Hindi naman anya nalulugi ang mga electric companies kapag winave ang bayad sa mga calamity-stricken areas. Bukod dito, ang panawagan na bilisan ang pag-restore ng serbisyo ng kuryente sa mga electric companies and cooperatives. Paliwanag ni Castro, dapat ipakita ng gobyerno ang malasakit at ang pag-wave sa electricity bill ay malaking tulong sa mga kababayan natin na hindi pa rin ganap na nakababangon sa pinsala ng bagyo. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, sa Pilipinas. Yes, okay. Maganda yung direktiba ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Tigil mo na investigasyon ng Quadcom. Puntahan mo na yung kanilang mga constituents. Ayan, tulungan muna, alalayan yung kanilang mga constituents binaha at binagyo. Oo. Yun ay nung kasagsagan pala kay bago magsimula yung bagyong Christine, meron ng desisyon yung Quadcom noon na ipagpaliban based on the directive nga ni House Speaker Martin Romualdez para daw matutukad yung mga kalamidad na yung mga kababayan natin na apektuhan ng kalamidad kasi para daw napaka-insensitive na nagsasagawa sila ng hearing sa Kamara samantalang ang dami nilang mga kababayan ang naapektuhan ng malakas na ulan. At the same time, Lakay, ay ang pag-utos na bigyan siya ng update kung ano na ang sitwasyon sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Christine doon sa mga lugar naman ng mga congressista, Lakay. Palagay ko, Manang Milky, ang congressman na pinakamalaking magbigay ng ayuda ngayon, donasyon sa Bicol Region, yung isang pinakamayamang congressman, ang pangalan ni Saldico, ayan, chairman ng House Committee on Appropriations, di ba? Isa siya, Lakay, sa mga unang nagresponde at nagbigay ng mga relief goods noong kasagsagan ng bagyong Christine. Sa harap ng mga sinasabi na napakalaki daw saan yung pondo sa flood control program sa area ng Bicol Region. Pero may maniwanan naman na yan ni Congressman Saldico. At the same time ay tuloy-tuloy naman, although gumaganda yung lagay ng panahon, pero every now and then may pag-ulan. Kaya ang sabi nga ng liderato ng Kamara, ituloy pa rin yung mga relief operations sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Christine. At saka bilyonaryo naman si Congressman Saldico. Ayan, baka pwedeng sponsoran yung mga pabahay na lang dyan. Kontraktor pa siya, di ba? Oo, kasi abot hanggang babubong yung Lakay. Lahat ng mga kontraktor sa Kongreso, ayan, tokahan. Ayan. Di ba? Pagawa ng bahay dun sa mga winasak ang mga tahanan. Pwede, Lakay. Baka marinig yung rekomendasyon. Ayan, okay. Sige. Maraming salamat. So, teka muna. Si Pangulong Digong, hindi na ba ipapatawag sa Kongreso? Ang sabi nung dalawang member ng Quadcom, nag-briefing noong isang araw dito sa Kamara, Lakay, sina Congressman Dan Fernandez at Bienvenido Abante Jr., andun pa rin naman daw yung kanilang imbitasyon sa Pangulo, although kung si Congressman Abante ang tatanungin, sapat na daw yung mga naging testimonya ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado at dapat daw ay bilisan na lamang yung pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Special mention, Lakay, magandang umaga ulit kay Nicole. Ako si Milky Rigunan para sa DCRH. Akala ko congratulate mo. Alam mo na yan. Alam mo na yan, Nicole. Nako, Manang Milky. Nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan mula sa Kamara de Representantes. Thank you, Ninang.
Good morning, maayong buntag, Mr. President. Dong, kumusta ka, sir? Mga kaibigan, abangan ninyo ako sa Senado. Baka diretso na ako sa kulungan. At hingiin ko lang sa inyo, bumisita kayo sa akin. Magdala lang kayo ng chicken sandwich. Yan ang paborito ko. Bastos ako, walang hiya ako, bastos ako, walang hiya ako. Alam niyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Sandali lamang sa iba pang mga reports. Standby Grace Vera Sansano. Batilan natin ng happy birthday. September pa ito nagberde pero ngayon lang nagpapakain. Delayed. Ang ating Captain Benji Escobar ng ating Eye in the Sky. Ayan, sabi may nakalimutan daw si Sherwin kanina. Yung mga kapatid natin, mga Chinoy, pagka namamatay Miss Nicole, minsan pagka funeral procession na ganyan, merong silang mga parol na eroplano. Ayan. Oo, talaga. Ayan, ikaw ba, Kapitan, niwala doon? Ayan. Bakit may ganon? Lakay, anong para daw mabilis ang pag-akyat sa langit. Ayan. Yun pala yun. Diba, pinsan Josie Ong? Ayan. Pinsan Josie. Ayan. Ikaw saan punta mamaya? Ha? Ayan. Si Angkor, pasyal. Wala may sementeryo. Ha? Ayan. At binabati natin happy birthday si para po sa mga nakakilala kaibigan ni Jose Taruk the Fifth. Ayan. Si Popoy Taruk, ha? Ipinapalam po siya na birthday po niya sa Lunes. Ayan. Wow! Binabati ni Jay Taruk, Jack Luis Taruk. Ayan. At si Bebs. At siyempre, happy birthday din kay dito sa atin, ha? Si Mabel Arrive. Ay, oo, lakay. Engranding ang birthday celebration. Ganun ba? Yan. Bukas ba magpapakain yan? Ay, ha? oo, lakay. Akala ko sa Loyola Memorial Park magpapakain. Ayan, Mabel Arrive, happy birthday ang sub ni Miss May Binoon sa ating Operation Tulong. Happy birthday, Mabel, at Mista Ding Duplaina, ha? O yung mga Mista, ha? Huwag niyong kalimutan batin si Mista Ding Duplaina, baka magpa-Emperador Light. At welcome sa Sandigan Golfers, Kuyang Attorney Cyril Marfil. At happy birthday din kay Kuyang Palmer Malyari, ang Chief ng NBI Anti-Fraud Cybercrime Division. Binabati Director Jimmy Santiago. At kung may mga taga-NBI, meron yung taga-jail. Ayan. Kuyang Jail Chief Inspector Percy Valenzuela. Binabati ni Right Worshipful BJMP Chief General Ruel Rivera. Colonel Bong Mascardo, happy birthday Kuyang Sir. At ganun din, happy birthday din kay Kuyang Harry Florida ng Cagayan. Tumatakbo pala itong governor sa Cagayan. Sinong kalaban niya? Si Governor Mamba? Ayan. Lakay, may tanong pala ako, naalala ko lang bigla. Kumusta na yung yung flood control project serya natin? Asa na yung mga yung mga bubuit mo, Lakay? Yung nga Kumusta na ba sila, Lakay? Yung mga tao na yun? Ayan, binaha. Batiin din natin si Congressman Eric Yap. Ayan, binabati ni Mayor BBM Benji Magalong, ha? Ayan, marami salamat. Tinigil na yung kanyang rock netting. Parang flood control din yan nakuha ha? Madaling pagkakitaan. Ayan. At Kuyang Harry Florida, may baka palang helicopter Kuyang sa pangampanya sa sa Cagayan. Sige, ingat-ingat lang, ha? Para masurvey mo yung mga sinalanta ng bagyo. Pinabati ni Noble Rene Casibang Pacquiao.
Beroy si Paul Edgar Lara na Mabini Lads. Happy birthday, Kuyang. Attorney Romela Gutierrez, ang Vice President ng Toyota at President ng Campi. Uy, si Inang, batiin natin na Sister Nicole, Director. Inang Paring Calonso, 93 years old. Binabati ni Kuyang Gerald Rene Calonso. Ayan, sana daw ay aling Inang Paring. Sana po ay lumakas pa kayo. Ayan. At dumami pa inyong birthday. Sana mahigitan nyo si Manong Johnny Ponce Enrile. Oy, oo nga pala, nagpagbati rin. Binabati natin si Police Major Cristina Machas. Police Lieutenant Colonel Ilustre Mendoza ng NPD Traffic Unit. Kuyang Dondon Tomas ng Jacobo Sobel Lads. Kuyang Geoffrey Corpus at Kuyang Manuel Ibasco at Robert Sumile. Binabati ni Kuyang very worshipful Jimmy Camino at Frank Camino. Nako, ito sandali lamang Director Nicole, malungkot ito, ha? Ayan. Laki, bakit kasi Bakit? Ako ay director ng buhay ko lang. Lahat naman tayo director ng buhay natin. So, laki, director ka ng buhay mo. Sige, Director Tres. Ayan. Paabot lang natin ating pakiramay sa mga brethren, si Kuyang Berworshipful Virgilio Lapos Jr., Past DDGM ng Masonic District Region 3 Pampanga, drop his working tools. Tayo po ay nagpapaot ng pakiramay. At ganoon din mga kuyang sa TM Calong Masonic Class number 136. Ipinapalam po sa inyo at tayo ay nagpapaot ng pakiramay sa pamilya ni Kuyang Vener Visara dahil ang kanyang buting ina na si Mrs. Visara ay sinundo na rin po ni Lord. Our condolences. Sandali lamang Giselle Ricafort, standby Edniel Parosa, standby Grace Vera Sansano at ano ang report mo, Director Nicole? Ha? Lakay, yung magre-refund, good news tayo, Lakay. Magandang ba ito mga misis? Kung Lakay, kung meron tayo utang 16 trillion, magre-refund ang Meralco ng 16 billion. Wow, posibleng mag-refund ng billion. Di ba yung report mo kahapon, kumita sila ng 43 billion, 34 billion? Inaasahan, Lakay, napapalo dun sa target. Ngayon may magandang balita. Posibleng mag-refund ang Meralco, Lakay. So dun sa limpak-limpak. Dun sa kikitain 34 billion. At 43 Lakay. 43 billion, imaminus yung 16 billion. Siguro, refund. Lakay. May niintay pa daw kasi sila, Lakay, sa Energy Regulatory Commission. Maganda yung pamasko ni Ninong Manny B. Pangilinan sa ating magina ng tahanan. Hindi lang mga empleyado ng Meralco, pati mga consumer. Ayan. At hindi lang yan, mga bonus pa sila. Sa Meralco, ang sabi ni Joe Saldariaga Cuna, ayan, walang bawian ng bonus. Bawiin ang lahat, wag lang ang bonus. Oo, Lakay. Pero kung problema ang blood sugar level po ninyo mga lola, mga lolo, wag masyadong mabahala. Ayan. At kung kayo rin po ay ihi ng ihi, ayan, uhawin, pumapayat at laging gutom, maaring diabetes po yan. Baka mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag, kaya wag pong pababayaan. At syempre, para makaiwas sa mga sakit, mag-exercise din po tayo lagi. Ayan, lakad-lakad. Kuyang Mayor Joy Peñano, ha? Tamang pagkain. At pwede mo ring samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Dahil sabi ni Professor Ninong Boy Benesa, ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Sa Cogent DB Plus, with the power of 9 herbs in one capsule, mas malakas ang laban mo. Ang Cogent DB Plus ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug at Watson's Drugstores nationwide at available din online sa Shopee at Lazada. Mahalagang paalala, ang Cogent DB Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Damdamin bayan. Oras, Director Nicole. Ang oras, Lakay, 9:27 ng umaga. This time check is brought. Wala kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card.
Di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Christmas morning and find my stockings filled with you. Damdamin Bayan. Sandali lamang sa mga reports. Hatawin natin Giselle Ricafort, Miss Dalagang Bukid. Sandali lamang Edniel Parosa, Grace Vera Sansano at Director Nicole Lopez. Sandali lang ha. At batiin ko lang ng happy birthday. Ayan, si Ka Eduardo Manalo ng Iglesia ni Cristo. Abay, 69 years old na pala siya. Ayan, akala ko mga 70s na siya ha. Bata pala, 69 na. At tinatawagan din natin, kasama ko si Kuyang Ador Andrada. Ayan, kung sino po ang nakilala, ayan, kung nasaan man siya, pakisabi po, binabati po namin siya na happy birthday. Ang kumari ni Kuyang Ador at ang aking idol, si Engineer Adley Cabuyadaw ng DPWH at Pinili, Ilocos Norte. Alam mo, galing nito, Nicole, ha? Manong ko ito, ha? Alam mo bakit idol ko ito? Bakit? Lakay. Mula grade 1 hanggang 4th year high school, first honor, valedictorian sa elementary, valedictorian sa high school. Ayan. Happy birthday, idol, Engineer Adley Cabuyadaw. Naragsak nga pa nagkasangay. Alaba tayo dyan. At binabati natin si Kuyang Dado Milagrito ng advance Merry Christmas. Si Noble Francis Blanco ng Mabuhay Shriners. Si Mar Urbano, ayan, pakibati po ang aming tagapamahala ng pangalatan ng INC. Ayan, Ka Eduardo Manalo. Babati rin si Governor Daniel Di Scorpio Boy Fernando. At siyempre, binabati natin si Mr. Michael is my guy. At ni Byong Garing. At si Pasay City Chief Prosecutor Elmer Rillo. Ayan, kilala si Aling Otik. Ayan, kasama si Ikabud. Ayan, diyan po nanggaling ating bubit Hepe Elmer. Ayan, kay Ikabud at Aling Otik, creation ni cartoonista Nonoy Marcelo. Sabi ni Ruel Aguila, ha? Pakialalahanin din natin ngayong undas ang mga desaparecidos. Ayan, mga dinukot ng dahas at hindi pa nakikita. Wala silang puntod. Saan dadalo ang kanilang mga kamag-anak? O nga pala, ha? Nagpunta nga pala rito si Cora Hasmines. Ayan, nawagan. Ayan, kung sino po ang nakita sa kanyang dinukot na mister na si James Hasmines at si Alex, ano bang pangalan nung isa, ha? Magpa-file yata sila ng writ of amparo sa Supreme Court. Good morning paring Vic De Leon Lima, ha? Mahal ba ang lechon pork chop? Mahal ang lechon pork chop na lang daw. Aba, paminsan-minsan lang yan. Happy birthday din kay Governor Christian Nuveras ng Aurora Province. Mula kay Kuyang Dong Hulipas at kay Kuyang Jojo Atienza. Congratulations sa Magiting Shrine classmate 2003. Kuyang Noble General Hubert Asierto. Promoted. Ayan, promotion pala ito. Ayan, Kuyang General Hubert Asierto, congratulations. Pinabati ni Kuyang Jojo Atienza at mga nobles sa Mabuhay Shriners. At congrats din kay General Marlo Alzate at Police Brigadier General Edwin Quilates. Damdamin Bayan. Tawagin natin ang mga report, Miss Nicole.
Ito na, Lakay. Bus terminal sa Pasay City na biyaheng norte, fully booked na rin. Pero mga chance passenger tiniyak na makakasakay pa. Ibalita mo yan, RH15. Dalakang Bukid, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Nicole, noon pang isang linggo, fully booked yung mga biyahe ng Victory Liner dito sa Pasay City. Pero dagsa pa rin yung mga walk-in na pasahero isang araw bago ang pagunita sa araw ng mga patay. Tiniyak naman ni Reggie Perez, ang Terminal Master Reliever nitong Victory Liner, na magkasasakay pa rin yung mga chance passenger o yung mga nag-walk-in. Bukasaan niya sila 24 oras para ma-accommodate ang mga magsisiuwian ng norte para sa pagunitangan ng araw ng mga patay. May bukod na linya dito sa terminal para sa mga walang ticket at mabilis naman silang nakabibili o na-accommodate. Tumalo na sa mahigit 12,800 ang mga pasahero dito simula noong October 29 hanggang kahapon, habang 6,700 naman hanggang kaninang alas 8 lamang ng umaga. Inaasahan ang peak ng buhos ng mga pasahero mamayang tanghali, lalo't inaasahan na marami sa mga taga Metro Manila ang hahabol pa sa mga biyahe pauwi sa kani-kanilang mga lalawigan. Wala namang naitatala na anumang untoward incident dito sa bus terminal. Pakinggan natin, Lakay Nicole, yung bahagi ng ating mga panayam sa ilang mga mananakay. Para maaga makakuha ng ticket na makarating sa pupuntahan ko. Pag-uwi ko sa San Fernando, Pampanga. Ito si Giselle Ricafort para sa Diesel sa Pilipinas. Lakay. Sama tayo, Lakay. Magkano isang kilo ng dalagang bukid ngayon? Ay, Lakay, nagmura ng 20 pesos, Lakay. Sister El, 300 pesos. Sa may, Lakay, sa may Kabiasnan Public Market, sa may sa Parañaque City noong isang araw ay 280 pesos from 300 pesos. Giselle, yung naman, yung balik tayo sa PTEX, no, yung biyaheng papuntang Bicol, kumusta naman? Ang biyaheng Bicol, Nico, hanggang kanina alas 8 ng umaga, tuloy-tuloy naman, walang mga kanselado, balik normal na yung kanilang operasyon. Simula kahapon yan, matapos nga naging kabi-kabila yung mga canceled na biyahe pa Bicol dahil doon sa pananalasa ng Bagyong Christine. Okay, maraming salamat, Miss Giselle. Salamat, Lakay. Balik sa inyo, Nicole. Ang dalagang bukid ng DZRH, RH ano number niya? 15. Giselle Ricafort. Ligtas Undas 2024 at DZRH Special Coverage. Mula naman kay Angel. Ito naman, Lakay, alamin natin ang sitwasyon dyan sa Loyola Memorial Park sa Marikina City. Balita mo yung RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister Nicole, nagsisimula na rin bisitahin ng mga kababayan nating may nakahimlay na mahal sa buhay itong Loyola Memorial Park sa lungsod ng Marikina. Wala pa man yung primero ng Nobyembre. Sa pag-ikot ng DZRH News ngayong umaga, may mga nakitira tayong mga nakatet dito sa loob. Unti-unti na rin binibisita yung mga tindahan ng mga bulaklak sa tapat lamang nitong libingan. Kamot ulo kasi yung ilang mga may pwesto dahil medyo matumal pa ang kanilang benta buhat ng sama ng panahon, lalo na nitong mga nagdaang mga araw. Hindi naman sila nagtaas ng presyo ng paninda. Naglalaro sa 100 to 700 pesos ang galing Dangwa, habang 1.5 pataas yung mga imported gaya ng Stargazer. Pero dahil umaaraw na, lalo na ngayong umaga, umaasa silang unti-unti na yung dagsa ng mga bisita. Lalo na bukas na wala ng pasok dahil holiday. Kausap din natin itong Marikina Rescue 161 na nakatakdang mag-ikot si Mayor Marcy Teodoro at bibisitahin niya itong Loyola Memorial Park ngayong araw. Noong nakaraang taon, kalahati hanggang sa 1 milyon ang estibang bumisita dito sa 38,000 square meter na Memorial Park. Pero mas kaunti yung dumalaw dahil inulan din ng malakas yung Omduston 2023. Himlayan itong Loyola ng mga sikat sa personalidad gaya na DZRH Legends Chadeli Magpayo at Luz Fernandez na natin nakatira na Lakay ng Bulaklak ngayon lamang at dinala na ng ating pilotong si Utoy Erickson Badal. Ito, naghahatid ng Bulaklak kasama si Mingming. May 2 pusa, bantay. Itong Pumpto de Chadeli. Dayon din ang iba pang mga sikat na personality. Nandito rin si Francis Magalona, si Miriam Defensor Santiago, former senator, si broadcast legend Mike Enriquez, nandito rin sa Memorial Park. Pala, Mike Enriquez dyan din, ano? Oo, si former MMDA chairman Bayani Fernando, mga artistang si Nanida Blanca, Herman Moreno, national artist Nick Joaquin, at iba pa.
Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Pakisabi kay Chadeli, ayan, dito na lang siya dumalaw. Ayan. Bantay sarado ng DZRH ang mga kaganapan saan mang panig ng bansa sa paggunita ng undas. Ligtas Undas. Report mula naman sa Nueva Ecija. Ito lakay mga biyahero ngayong undas sa Central Terminal sa Cabanatuan City matumal kumpara sa nakalipas na taon. Ibalita mo yung RH25, Grace Ansano. Miss Grace. Yes, nagpapatuloy ngayon ang pagmumonitor ng nasa 4,000 mga itinalagang pulis sa mga matataong lugar. Ito ay sa mga sementeryo, gayon din sa mga palengke at mga terminal. Maging sa mga malls ay may itinalaga ring mga pulis ang Regional Command. Ayon kay Regional Director Brigadier General Redrico Maranan, ito ay magtatagal hanggang sa Nobyembre 4. Samantala, ang DPWH ay may inilatag na rin na motorist assistance. Ayon nga sa Regional Director ng DPWH na si Engineer Roseler Tolentino, mahigpit na binabantayan ngayon ang bahagi ng papasok sa CTEX at maging sa bahagi ng CLEX at CTEX. Ito yung papunta sa norte, yung Pangasinan na highway. At ayon nga sa mga district engineer, nadadaanan ng mga lansangan na ito tulad ni Engineer Osia Santos, papasok naman sa bahagi ng Karanglan patungo sa Nueva Vizcaya ay mayroon din na rin mga motorist assistance. Mula Nueva Ecija, paakyat naman ng lalawigan ng Aurora ay mayroon na rin silang itinalaga dyan. Ngayon ay patuloy ang pakikipag-ugnayan din na ang mga tanggapang ito sa lokal na pamahalaan sa mga rerouting dahil ito ay isa sa mga babantayan tulad sa Cabanatuan City kung saan ang pinakamalaking sementeryo ay matatagpuan sa pinakang pusod ng syudad. Kaya't may mga inilatag na mga rerouting para nga maiwasan ang dekwagging ng mga magtutungo sa sementeryo. Samantala, ang mga terminal hindi pa ganoon kadami ang mga pasahero simula pakagabi hanggang sa mga oras na ito. Inaasahang mamaya sa hapon dahil half day na lamang ang pasok sa mga tanggapan sa mga pampublikong opisina. At ngayon nga ay simula na ng kanilang mahigpit na pagbabantay at mahalaga yung itinalaga na maayos na mga palikuran dito sa tinatawag na isa sa pinakamalaking central terminal sa Cabanatuan City. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Grace Vera Sansano. Muchas gracias, Benas Diaz. At mula sa Nevesia, dumakot sa Muntinlupa. Abay, nasa ating linya mahabigan ang dating Register of Deeds. At ngayon ay gusto maging public servant. Ayan. Si Attorney Byong Garing ng Muntinlupa. O mga brethren, ay mga nobles ng Oro de Minas Shrine Club. Narito na si Attorney Byong Garing. Attorney Byong Garing, sir, magandang umaga po sa noble, sir. Magandang umaga, worshipful noble, sir. Ako'y bumabati sa lahat ng iyong mga tagapakinig at tagahanga at inaasahan ko na sila ay nasa mabuting kalagayan at ligtas sa lahat ng karamdaman. Ayan, kumusta po ang mga cemetery natin sa Muntinlupa? May cemetery, public cemetery. Ayan, maayos po ba ang marami at saka narito yung noble, sir, narito yung isang sikat na cemetery, yung Everest. Memorial Park dito sa Tunasan. Tunasan, Muntinlupa. Oo, ayan. Pero ano ang naisip ng isang Attorney Byong Garing? Aba, sabi ng mga nobilities ng Oro de Minas Shrine Club at Mabuhay Shriners, ayan, ano ba ang misyon ng Attorney Byong Garing para sa mga taga Muntinlupa City? Okay. Mina de Oro, noble sir. Ganito,
22 taon akong Register of Deeds dito at nakita ko ang kalagayan ng ating mga kababayan dito sa Muntinlupa City. Actually, ang una ko sinasabi, hindi naman lingid sa kalaman ng lahat. Pangalawang labang ko na ito. 3 years ago, ang advocacy ko, gagawin kong 2 distrito, 2 congressional district ang Muntinlupa City. At hindi lingid din sa kalaman ng ating mga kababayan, ito'y inadapt din ng ating katunggali. Subalit na patunayan nila na hindi ito nangyari. Lagi ko ipinaliliwanag sa ating mga kababayan na kung ano kahalagahan ng gawing 2 distrito ito. Hindi naman lingid sa kalaman natin na yung kung 2 ang congressman, 2 biyaya ang iuwi sa mga taga Muntinlupa. At ito nga, ngayon ay lagi ko pa rin sinasabi. So yan ang una kong ipaglalaban sa Kongreso na gawing 2 congressional district ang Muntinlupa City. Ayan. Bukod sa gusto mong gawin 2 distrito ang Muntinlupa, ano po ang mga legislation na inaakala niyong makatulong naman sa ating mahabayan dyan sa Muntinlupa? Sabi nga ni Noble Ryan Cayabyab. Okay. Noble sir, ganito yun unang-una sa ating mga senior citizen, meron tayong booklet, meron tayong senior citizens card, at saka dapat meron kang reseta para ma-avail mo yung tinatawag na 20% discount. Ngayon, para sa mga may reseta, may booklet, na-avail nila. Pero paano kung ang bibilhin mo lang paracetamol, ulit ng tiyan? So, kahit meron kang senior citizens discount card, hindi ka bibigyan kasi wala kang reseta. Ngayon, ang ating plano ron, palawigin itong batas na ito na basta ikaw meron kang senior citizens card, pupunta ka sa drugstore, ma-avail mo. Basta yung card na, yung ID card na tinatawag natin ay duly issued by the proper government authority. Kasi kung pupunta ka pa sa doktor at hihingi ka ng reseta, lalo kang mapapamahal kasi bago magbigay si doktor ng reseta, mabayad ka ng 500 to 1,000 pesos. So, naniniwala ako kasi alam naman natin, Noble Sir, hindi naman, yung discount naman niya, hindi naman libre ibinibigay ng drugstore yan. Ang tawag nga natin yan, di ba, tax credit, kaya nililista nila yun Yung discount na yan, ay binabawas nila doon sa kanilang income tax sa pagbabayad nila sa kada taon doon sa buwan ng Abril. Akala kasi ng ibang mga kababayan natin galing sa drugstore. Hindi. Galing yan sa ating mga buwis na babayaran ng drugstore. So kaya naniniwala ako na kaya ko ipaglaban yan sapagkat hindi naman apektado ang mga drugstore dyan Kasi wala namang mawawala sa kanila. Pero dapat sabi nga across the board na. At isasama na rin natin dyan yung PWD discount. So yun isa. Malaking tulong ito kasi dito sa Muntinlupa, ang ating senior citizen dito, umaabot na mahigit na 60,000. Wow. Kung tutuusin, ang ating senior citizen dito, sabi nga, yung iba, nakakatanggap, yung iba, hindi. Tapos affected pa ng ganyan na hindi makakuha ng tamang discount. So kailangan palawigin natin ito. Ayan. Okay. Isa pa, Noble Sir. Yes, sir. Hindi lingid sa kalaman natin na meron tayong ospital ng Muntinlupa dito. 3 years ago, ito'y pinatatakbo ng sinasabi nilang foundation. Pero lately, pinatatakbo na ito ng city government. Ngayon, tinanong ko, ano ang kategory ng ospital ng Muntinlupa? Sabi nila, public hospital. Bakit ka ako pag may na-confine dyan? Ang bumibili ng gamot yung pasyente. Ako, comparison sa Manila, 6 na distrito ang Maynila, 6 din ang public hospital doon. Pero pag na-confine ka, wala kang babayaran. Dito, ikaw ang bibili ng gamot. So tinanong ko bakit gano'n. Sabi nila, inadequate daw ang pondo. Magandang pakinggan, English
Ito bang ibig sabihin? Kulang sa pondo. Pangalawa, kung public hospital ka ako yan, bakit doon sa billing merong charges na professional fee? So, sinagot ako, kasi hindi lahat ika ng doktor dito. Empleyado ng City Hall o ng ospital ng Muntinlupa. Yung ibang nagpa-practice dito, nagpa-practice doon sa Asian. Kaya pag bumaba rito at may kailangan doktor, may professional yun. So, hindi ito public hospital. Ang sabi nila, public hospital, pero kung tutusin mo sa billing na nangyayari, semi-private na ito. So, ako, bibigyan ako ng patnubay ng ating mga kababayan dito sa Muntinlupa. Yung aking congressional allocation, malaking portion nito, ilalaan ko para sa ospital ng Muntinlupa. Sapagkat nakikita ko, ang daming mga kababayan natin na nagkakaroon ng karamdaman, hindi maka-afford dito. Noble Sir, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Ako ay naging instrumento para magkaroon ng malasakit center dito sa Muntinlupa. At ito, mga 4 na buwan na nakakalipas. Ako ay nakipag-coordinate sa office ni Senator Bongo. Siyempre, kami naman magkasama sa partido, kaya na-inaugurahan dito sa ospital na Muntinlupa yung Malasakit Center Office. Ngayon, meron na tayo rito. Malaking tulong ang nagagawa ng Malasakit Center sa ating mga kababayan dito sa Muntinlupa. Maraming malaki pa rin ang pangangailangan. Kaya talagang dito sa Muntinlupa kinakailangan ang ating congressional allocation nila natin para doon sa mga kababayan natin na may karamdaman. Okay, Dr. Byong Garing, maraming salamat. Thank you at good luck. Sana nga ay manalo kayo at mapaganda ang serbisyo ng ospital ng Muntinlupa, libre gamot, libre doktor. Maraming salamat and good luck, Noble. Pwede bang, Noble Sir, pwede kitagdag ko? Sige po, sa minute. Ipinaglalaman ko rito sa Muntinlupa ang kalagayan ng ating mga kababayan dito sa NFA South Bill 3. Medyo mali ang batas na ina-apply nila. At ako, kasi parang personal commitment ko yan eh. Ako ang nag-issue ng titulo dyan. Ako ang pumirma doon sa tinatawag na use of block agreement. Lately, pinapadlock na rin mga bahay dyan. Pinapalis yung mga tao ng walang court order. Ako, pinaglalaban ko yun. Sabi, hindi, mali yung inyong interpretasyon sa batas. Ang mga taga South Bill 3 ay hindi squatter. Sila ay local occupants or awardee ng housing units dyan. So, pinaglalaban ko ito at nagpapasalamat ako nung Lunes, hindi na sila nagpadlock dyan. Dahil nag-video ko, pinabot ko mismo doon sa AOSC, ito kako ang batas. Sinasabi ko yon. So, mabuti naman at nakikinig sila. At siguro kahit na ang punong lusot, napanood yun, at siguro nagkaroon na sila ng usapan na hindi magpapadlock. So, isang bagay na ating tulong sa ating mga kababayan sa South Bill 3. Yun lang, Noble Sir. Okay. Maraming salamat, Attorney Byong Garing, sa iyong privilege speech. Maraming salamat, Noble Sir. God bless. Ayan. Ingat ka palagi. Good luck, Kuya Attorney Byong Garing. Daming bayan. Dahil nga gustong gawin sa Muntinlupa, Attorney Byong Garing, ayan, for Congressman sa Muntinlupa City. Ayan, parang nag-privilege speech sa Kongreso. Oo nga, lakay. Andun na eh. Pero teka muna ha, sandali lang mga bago ang report ni Miss Nicole. May commercial ba tayo kulot? Di ako sumesenyas eh. Pero ipinapabot mo natin ating pakiramay sa pamilya ni very worshipful, illustrious potentate Boy Banyo, ang kanyang mother-in-law po na si Remedios Mami Meding Pensotes ay sinundo na po ni Lord at siya ay ang wake ay sa Loyola Memorial Chapel Crematorium sa Guadalupe, Makati. At yan po ay panawagan sa mga kaibigan kamag-anakan ni Aling Meding Pensotes, mother-in-law ni retired General Boy Banyo. Daming bayan. Sandali lamang kulot, lubos-lubusin ko na. Your business is our business.
Meralco posible mag-refund ng 16 billion pesos sa kanilang mga consumers. Exciting. Abay, magkano kayo per bahay? Wala kayo. Wala pa yatang computation sila. Magkano kaya, Mrs. Lola? Alamin natin ang report mula kay Director Nicole Lopez Puyawan. Direct. May magandang balita ang Meralco para sa lahat ng kanilang mga customer. Ito'y dahil posibleng magkaroon ng 16 na bilyong pisong refund sa mga consumer ng Meralco. Oras na maresolba na ng Energy Regulatory Commission ang 5th Regulatory Rate Reset nito. Ayon kay Meralco Senior Vice President at Head of Regulatory Management Jose Ronald Valles, malaking ginhawa ito sa kanilang mga consumer. Una rito, binanggit ni Valles si suspended ERC Chairperson Mona Lisa Di Malanta kung saan nagdesisyon umano ito na naglapse ang 5th regulatory period ng Meralco sa pagitan ng 2022 hanggang 2026. Dahil sa lapsed period, magbabayad ang mga consumer ng Meralco ng hindi natugma sa nasabing serbisyo ng power distributor habang naghihintay ng panibagong rates. Oras na maaprubahan ito, maaaring atasan ng ERC ang distribution firms tulad ng Meralco na magpatupad ng mga kinakailangang adjustment gaya ng refund upang maisauli sa mga consumer ang naibayad nila sa naglaps na period. Hinihintay na ngayon ng Meralco ang formal na desisyon ng ERC para rito. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 58 pesos and 23 centavos kada US dollar, habang naitala sa $72.55 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Nicole. Director Nicole Lopez Puyawan. Huling report mo na ba yan? Oo, lakay. O, magpaalam ka na. Ayoko, naiyak ako. Saan ka ba pupunta? Wala, lakay. Sa tabi-tabi lang tayo, lakay. Ba? Ayan. Bale, mamayak ako, lakay. Marinig ka pa rin naman yata eh. Ayan. Di ko alam. Palagay ko. Congrats and good luck, Director Tres Nicole Lopez Puyawan. Lakay, siguro babati na lang ako, lakay. Sige, babati ka na lang. Gusto ko lang pasalamatan po lahat ng tumutok at nakinig sa dating alas 4 balita, naging Sunday updates. Dami ko na naging kasama partner, si Cyril Copino, si Mabel Aribe, si Austin Magsino, at ngayon si partner Edniel Parosa. Partner, sa'yo na yan. Huwag ka na mag-absent. Thank you po. Lakay, thank you, Lakay. Ayan, good Mula luck. 2016, Lakay, maraming salamat. Uy, wait lang, baka maiyak. Dapat mag-celebrate. Maraming salamat, Miss Nicole. At teka muna, si Yumir Marshall ba, sino nga ba ang police chief ng Pasay? Lumaya na ba? Ha? Ay, siya ba yun? Yung Olympic boxer natin. Ayan, yung kinasama ng kanyang misis, pero nagkaayos na yata eh, ha? At yan ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. At yan na nga po talaga ang kabuuan. At sa ngalan po ni Sister L, maraming salamat po. Ito po si Nicole Lopez Puyawan. Huling broadcast ni Miss Nicole Lopez Puyawan. Director Tres. Ang buhay ko. Operation Tulong susunod na, Wonder Woman. Ayan, ito walang kapagod-pagod po, mahabigan ha. Ganito na maraming vitamin C at vitamin E. Ayan. Para sinisipon na ito ha. Wala yatang paliguan dun sa Bicol sa kanilang special coverage. Oy, maraming salamat Kuyang Noble General Andre Dizon Mago ha. Ayan, sa pag-alalay sa team ng DZRH Operation Tulong na talaga namang lumusong sa baha. Ha? Kaawa, mahibigan yung luto nila arroz caldo, sakay pa sila ng rubber boat. Inaabot dun sa mga bahay-bahay na wala pong makain, mahabigan. Mabuhay ang DZRH Operation Tulong. Mabuhay ang team ng DZRH Operation Tulong at ang kanilang reyna. Ayan. Yes. Walang kapagod-pagod. Ayan. Parang hindi Wonder Woman to, Iron Woman ito eh. Miss May Binaohana. Bye-bye. Ingat. Stay safe.
Oras ganap ng kaya talaga ito si Malu. Overtime ka na Lakay. Ikaw naman Malu, halos magkasabay lang tayo sa DCRH. Tayo ang pinakamatanda dito sa DCRH, ha? Alam mo naman sa pagiging passionate natin sa ating trabaho, kahit nag-overtime tayo, hindi tayo nagpapabayad, di ba? Ayan. Walang bayad na overtime natin dito, ha? Oras ganap na 10:05. BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na. Ang balitang ito ay... Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat.